So hi guys, so uunahin ko na ang ating lesson for today's video kasi napaka-importante. Although yung shoutout ko ay na-shoot ko na kaninang umaga. So importante ito kaya gusto kong mauna. So I do hope everybody will listen. And also for those businesses that are planning to comply with the legalization of their business. Small business man yan or big business man yan. But we are focusing lang muna doon sa mga micro businesses, no? Siyempre kasama na ang ating tindahan of course, with complying legalization, no? So, specifically sa mga renters. So, I have a subscriber na and follower na nakakapag-usap kami sa Facebook. So, matagal, well, the last time na siya ay nakausap ko is when she seek from me an advice how she can handle her finances or her pagtatala ng sales everyday and expenses sa kanyang business. However, hindi natuloy ito sapagkat may mga personal reasons. So, yun ang aming last na pag-uusap. And this evening, no, actually umaga na ngayon kasi nag-ayos pa ako ng tindahan. Nagulat ako, nag-text siya. And then, she's asking me an advices kasi yung store niya ngayon ay maganda na ang nagiging dating. So, yung kanyang store, ang talagang niche ng store niya is liquor shop na merong mga pasalubong, may mga chichirya, may mga mangangata, at sinamahan na rin niya ng iba't iba. So, ibig sabihin, nadadagdagan na ng mga sari-sari store items ang kanyang liquor shop. So, papangalanan na lang natin ang ating subscriber na si Ma'am Perla. Okay? Ayan. So, sabi sa akin ni Ma'am Perla kanina, Mami, please give me advice, no? Ano ba ang dapat kong gawin? Kasi up until now, ang aking permit ay naka-barangay lamang. Hindi ako makapag-apply ng municipality and BIR. It is because in the first business years is ito lamang yung advice sa akin kasi siguro nagsisimula pa lang. Ang kanyang pwesto, honestly speaking, ay along the highway. Kung magkakaroon ng tax mapping, isa siya sa maaaring ma-tax map. There is a possibility. Because ang kanyang location and ang kanyang pwesto is is establishment. Ito ay commercial building. So kaya, isa sa reason na gusto niyang maiayos na yan because it's about time na maiayos and also hindi siya magkaroon ng leverage dahil gumaganda ang takbo ng negosyo but napipigilan ang opportunity to have the leverage because wala siyang mga requirements na maipasa pagdating sa ahente to avail the terms and also to avail loan sa mga bangko, something like that. So, yung business niya ngayon talaga, kung titingnan mo, ay talagang dapat ay after 1 year, sa totoo lang, ay yun ang aking, yun ang aking observation. Ay talagang dapat ay naka-register na. It is not naman na intentionally ayaw niyang mai-register. However, kasi may mga hindrances at may mga confused information siyang nalalaman or nahihingi sa mga kakilala. Okay. So, advice ko lang guys, pag hihingi kayo ng mga advices ng specific na kailangan yung mga bagay-bagay, doon kayo humingi ng advices sa mga may karanasan na, may alam na. Kasi kung hihingi rin lang naman kayo ng advices doon sa mga wala din namang alam at maggagaling-galingan sa inyo, most probably maloloko kayo, maililigaw kayo, hindi kayo maiga-guide ng tama. Okay? But I'm not saying na pag ako nagbigay ng advices is 100%. I always disclaim that. But I'm giving you the idea what's the real going on sa ngayon when it comes to complying business. At alam niyo naman yan na meron tayong vlog tungkol dyan, di ba? Okay. So, sa madalit sabi, itong si subscriber ay nanghingi ng advice. Kasi, gusto na nga niya na magkaroon ng maranasan na ang leverage ng kanyang negosyo. Dahil gumaganda na talaga ang takbo. So, imagine nyo guys, sa Alfonso pa lang, kung umorder siya sa ahente,
Pinakamababa ang 10 box. O, di ba? Talagang mga high value products na mga liquor ang kanyang forte na itinitinda. At sinasamahan na niya ngayon ng mga variety items ng sari-sari store. So, talagang gumaganda na talaga. So, talagang it's about time kasi, syempre, the more na gumaganda at tumataas ang demand, the more din na nangangailangan siya ng kapital. That is the problem. Hindi siya magkaroon or she cannot provide literal na cash para matugunan ang demand ng negosyo. But there is a way. And that is the opportunity to leverage and the opportunity to avail the terms of the agents ng kanyang mga ahente. Because the agents are offering her a term. However, merong requirements to comply or para ma-approve siya. Unang-una, ang kanyang negosyo ay dapat at least municipality man lang or mayor's permit ay meron siya. At mas maganda kung naka-BIR. Kasi, if she's planning to avail loan, to get a loan from bank, pag hanggang naka-BIR, mas medyo merong pag-asang maaprubahan. So, kaya pansin nyo po ang Mommy Part. Kahit sa bangko ako mangutang, nagkakaroon ako ng approval. Kasi, maayos ang aking mga permits. Dahil hanggang BIR tayo, di ba? Importante po kasi yan. Kasi yan ang mga requirements talaga. Now, ang senaryo kasi, kaya dumating na halos 3 years na ang store ay hindi pa nare-register at hanggang barangay lang. It is yung una kasi, syempre, nag-i-start pa lang siya. Syempre, pag ganun-ganun pa ang kanyang negosyo at hindi niya alam kung ito na, this is it, pansit na ba? Pangalawa, may mga advices na nabibigay sa kanya na hindi naman talaga tama. Okay, so, may nag-advise sa kanya na kung sino pa yung taong parang feeling niya, yun yung magbibigay sa kanya ng enlightenment, ay siya pa itong mali-mali ang advices. Kasi, pinarinig niya sa akin yung mga conversation na ina-advise sa kanya. So, meron siyang kakilala na nasa barangay, no? At ang niya, ay gusto nga niya na mag-jump na into, mag-level up na sa permit into municipality, no, mayor's permit up to BIR. But ang advice sa kanya ay naku, hindi, hanggang barangay ka lang kasi baka mamaya, 'di ba? Marami kang babayaran or marami ang pag nasimulan kasi yan na ikaw ay magaganyan, baka mamaya yung may-ari ng establishment ay masita, lahat ng mga commercial buildings at saka lahat ng mga tao dito sa paligid ng mga hindi naka-permit ay baka mamaya ay madamay. Ganyan. Ang daming mga sinasabi. So, tapos, meron pang anak yon, nag-a-advise din. Kasi parang nag-uusap yon. Tapos, binibigyan siya ng advice. Yung isa naman na anak na nag-a-advise sa kanya, kay Perla, is hindi naman maayos ang mga advices. Dahil yung daw permit, yung daw BIR ay para lang daw doon sa mga company, para lang daw doon sa mga malalaking negosyo, ganyan. So, talagang nasya-shock talaga ako doon sa mga sabi ko, ano ba itong mga to? No? Sabi ko, ma'am, ito talaga sabi ko kay Ma'am Perla. Huwag kang basta-bastang maniniwala kasi may isip ka, may tama kang pag-iisip. Alam mo ang tama at mali. And I know na pinapanood mo naman yung mga videos ko. So, alam mo kung alin ang tama. No? So, sa kanya kasi wala namang problema na mag-comply. However nga kasi, nandun siya sa confused moment. At syempre, eto pa, hindi niya kasi alam kung ang may-ari ng establishment ay nakaregister din. So, ngayon, nahihirapan siya kung paano ba niya i-approach ba niya to, paano ba, kasi baka mamaya ay mamali siya ng tirada ng pag-o-open ng tungkol sa ganitong bagay at issue sa may-ari o sa landlord, ay baka mamaya ay mapaalis siya doon sa pwesto. So, kaya dito tayo magfo-focus, no? Shout out, calling all the renters or soon to be enter into business and you are going to rent a commercial space, and in the future you want to level up and you want to comply with the requirements, with the legalization. Listen carefully. Please listen carefully. Nang sa ganun ay hindi tayo maging ganito ang sitwasyon kay Perla na nahihirapan. Okay? So, si Perla ang bida sa ating video for today. Okay. So,
Unang-una pa lang, kapag po kayo ay kukuha ng rentahe na commercial space, always, tingnan nyo muna, lalo na kung mag-i-issue ng kontrata sa inyo, tingnan nyo muna kung ang building or ang commercial space ay permitted. No? May building permit ba yan? And at the same time, ay merong business permit as a lessor. No? Yung nagpapalis ng yung mga negosyanteng ang negosyo ay nagpaparenta. So, kung hindi nyo alam kasi yan, pag dumating kayo sa punto ng katulad ni Ma'am Perla na gustong iayos ang negosyo at gusto ang opportunity ng leverage, mahihirapan kayo. At baka nga dumating dun sa punto na mapaalis na lang kayo or wag na kayong mag-aksaya ng panahong illegal pa ang negosyo nyo at all. Kasi baka dumating dun sa puntong sabihan kayo ng may-ari, kung hindi mo kaya nang hindi ka nakapermit, umalis ka na lang. Kasi hindi ko kayang maging legal yung negosyo ko. Parang ganon, di ba? Ganon yung magiging dating. So, kaya importante, in the very beginning pa lang, may mutual understanding na kayo between your landlord and you as a renter. Nang sa ganon ay hindi kayo mahirapan. Kasi ito ngayon ang sitwasyon ni Perla. Now, ano ang mga dapat isalang-alang bago ka kumuha ng isang renting space? At kung ikaw naman ay nakarenta na, ano mga dapat isalang-alang pagdating sa pagko-comply sa legalization? So, shout out also and calling also all mga tax and mga tax audience ko, no? So, kapag sa una pa lang ay meron na kayong mutual understanding, so alam mo na kung saan ka lulugar. Alam mo na kung ano ang magiging stand mo. So let's say for example, hindi nagkaroon ng pagkakataon na naitanong mo una pa lang kung ano ang sitwasyon ng iyong nirerentahang commercial space. At dumating ka sa katulad ng sitwasyon ni Perla. Paano mo i-approach ang landlord mo na you want na to comply with the legalization? However, kailangan siyang ma-involve dito. Why? There's a possibility ma-involve ang ating landlord if we want to make our business legal while renting in their commercial space or in their property. It is because kapag pumunta ka ng munisipyo, kapag nag-comply ka doon, tatanungin nila if you are renter or sa property mo lang ikaw nagnenegosyo. Pag sa property mo, i-check lang ang building permit niyan, kung bayad ng amilyar yan, or kaya naman ay titulo. But sometimes hindi na yan, usually hindi naman na yan kung sarili mo lang. Pag tinanong naman nila kung ikaw ay nagre-renta, ikaw ay mas maraming hassleness. Why? It's because tatanungin nila sino ang may-ari ng building na nirerentahan mo, saan yan na location. Kasi nalolocate nila kung saan yan. Kasi titingnan nila ang record if iyang inuupahan mo commercial space or building ay nakarehistro, may building permit at nag-comply sa saan? Sa sanitary, sa fire department, and sa engineering department, which is nandoon naka-record if may building permit yan. Kasi yan yung mga pupuntahan mong department para mapirmahan ang iyong application for mayor's permit. Okay? Kaya dapat ma-approve lahat yan. Minsan, pagkain or restaurant ang negosyo mo, hihintayin mo pa na ma-inspection ng sanitary at saka ng fire. Kasi, also, they need, before they approve you, they need to inspect if the building is permitted at ito ay safe, may fire exit, may fire extinguisher na available, and also yung sanitary. Okay? Kung saan nagtatapon ng basura, kung ang lugar mo ba ay nangongolekta ng basura dyan, or iyan ba ay ni-required na maghukay sa likod at doon nagtatapon, itinatapon ang mga waste ng property, something like that. So, napakaraming talagang dapat dyan isalang-alang. So, kaya kailangan ang cooperation ng iyong landlord when you start to fixing your requirements para makakuha ka ng mayor's permit. So, kapag ka iyan ay na-detect, nalaman na kung saang lugar at may building permit at kung iyan ba ay nag-comply or hindi at kung wala namang problema ay maganda. Ang problema nga lang, if the commercial space is separate na may permit as business. So, titingnan din yan, malalaman din. And then, as well as when you are in the BIR. Alam nyo po kung bakit. Kasi kung renter ka,
paano mo madedeclare ang expenses mo na nagre-renta ka, no, yung rent fee mo, paano mo madedeclare yan as expenses kung walang ini-issue'ng resibo, legit na resibo ang landlord mo? So, kaya talagang sa municipality pa lang na i-involve na ang ating mga landlords when it comes to complying. Now, when it comes to BIR, if you are a renter at hindi naman masyadong issue sa'yo ang ganyan, wala namang problema, minsan nakakalusot dyan sa totoo lang. Kasi, pwede naman iyan na hindi mo na lang i-declare yung iyong rent fee. So, no choice ka. Kasi maganda sanang ma-declare ang renting fee mo kasi pakakabawas iyan ng iyong tax due. Nagigets po ba? Eh, kung hindi nga, go through ka hanggang BIR pero hindi mo dineclare na nagre-renta ka o nagre-renta ka, sinabi mo doon ka lang din kasi nakatira. So, ibig sabihin, hindi mo din po pwedeng i-declare na expenses for the business ang iyong rent fee. Bakit? It is because wala namang ini-issuing resibo ang iyong landlord, ano ang i-declare mo? Kasi monthly remittance ang mangyayari dyan. Pag renter kasi, monthly remittance, monthly filing ng form ang gagamitin natin para sa rent. Kasi ganito yan parang nawi-withheld na yan, no? Na nakabayad ka na, kailangan ay magkaroon kayo ng kaugnayan, tawag dito, ugnayan sa isa't isa. So kaya, yun ang magiging talagang problema mo from the very beginning kapag ang iyong landlord ay hindi naka-business registered ang commercial space. Kasi, walang i-issue sa inyong legit na resibo at paano ka magko-comply at paano mo maiaayos yan at magkakaroon ka ng maayos na declaration when it comes to your BIR. No? Kahit makalusot man yan hanggang municipality, paano pagdating sa BIR? Unless, gagawan mo ng paraan. No? Hindi mo i-declare. Ngayon, paano kung ni-require ni BIR at hindi mo nagawan ng magandang pakiusap at paraan? Paano kung lumabas ang iyong Certificate of Registration from the BIR na meron kang rent? So, meron kang form. Kasi usually, di ba, 2551Q, 1701Q, 1701, or 1701A. And may mga dagdag pa yan ng mga form if meron pang withholding tax na meron ka pang need na form na galing sa sa client mo or kung ano man. 'Di ba? Kapag kayo sa mga Shopee online, meron silang hihintayin 2337 yata dahil dun sa withholding tax na kinakaltas na una pa ng mga platform na to, mga online platform na to, para hindi madoble ang declaration mo at para mabawas yan sa tax due mo, ay i-input mo yan sa mga forms na pinifill upan mo. So, hindi masyado maintindihan yan ng mga hindi pa umaabot sa taxing at hindi na i-experience ang mag-file ng tax. So, makaka-relate lang dito siguro ay yung mga na-experience to. So, even though I am encouraging you guys to listen very carefully at I'm encouraging you guys na kahit wala pa kayo sa BIR, yung mga tax topic ko, panoorin nyo. Alam nyo, dadating kayo talaga sa punto, no? Lalo na kung ako ang inyo talagang pinapanood. Pag dumating kayo dun sa puntong katulad ni Ma'am Perla, I'm sure, raratratin nyo lahat yung mga playlist ko pagdating sa mga taxing kasi papanoorin nyo dahil gusto nyo magkaroon ng guide at lahat ng mga tax ko na tungkol sa mga business permits. Kaya po yan aking binablog sa totoo lang. May mga vloggers hindi nila kayang i-vlog yan, hindi nila gusto ang topic na yan. No? I don't know if iwas lang sila or sadyang hindi nila alam and pinagagawa na lang nila yan sa iba. So kaya panoorin nyo para kayo matuto kayo at hindi kayo maloko, no? So iyan ang magiging sitwasyon nyo kapag kayo ay nagre-renta. Kaya dapat marunong nag-aaral kahit kayo lang. Nang sa ganon ay maiwasan nyo yung kalagayan ni Perla na marunong naman, pwede naman turuan, nakakaintindi. However, nako-confuse at nagkakaroon ng kaba at takot, no? So ngayon ang kanyang magiging problema at ang in-advise natin is sabi ko sa kanya, wag ka na kumausap ng kahit sino dahil hindi naman sila talaga basta makakatulong sa iyo. Mali-mali ang mga advice sa iyo. Better yet, go straight to the landlord and talk nicely at sabihin mo yung sitwasyon. Nang sa ganon ay magawa ng paraan, no? And then dahil nga sa interesado siya sa pag-comply ng permit, eto naman siya na meron siyang nakilala na tipong parang, alam niyo yung katulad nung yung katulad ng tax assistant ko, na nag-a-assist mag-file and then freelancer.
Pero itong nakausap niya, kabilaanan ng panansablay ang aking palagay. Why? Kasi parang ang dating tinatakot siya. Parang ang dating is, ang gusto is yung makuha siya as regular client. Parang ganito yan eh. Although naiintindihan ko naman kasi business yan eh. Siyempre, ikaw ba naman gusto mo siyempre regular client, diba? Kasi, yung dating nung salita sa kanya is parang, ma'am, pag pinasok mo na, ganito po yung ano ma'am, kami na po bahala sa lahat, ganyan, ganito, ganyan, wala na po kayo intindihin, pero po, monthly po, 1,000 ang aming bayad. So, monthly, magbabayad siya ng 1,000 para sa services na ibibigay sa kanya. But, si Ma'am Perla, ang gusto niya kasing mangyari, ay yung katulad nung nangyari sa akin, na nagpaturo dun sa tax assistant. Inavail yung tutorial session, and then until such time na matutunan kong mag-isa, no? So siya ganun, gusto rin niya yung ganung style para maintindihan din niya what's going on. But yun daw, yung sabi nung nag-aalok sa kanya, na mag-aasikaso sa kanya, ay hindi daw iyon natututunan. Hindi daw iyon tinuturo at hindi daw iyon natututunan. So kaya maging aware kayo ha, maging vigilant kayo sa mga nag-o-offer sa inyo na i-assist kayo when it comes to the legalization of your paper. Iyon, madali lang yon, no? Yung i-comply kayo pagdating sa requirements ng permit dahil meron na naman kung may ipoprovide nyo naman yung mga requirements. But yung when it comes to doon sa magiging routine nyo na nagfa-file kayo ng BIR, ay dapat mag-isip-isip kayo. Kasi takot na penalty ang aabutin nyo pagka kayo ay nagkaroon ng aberya dyan. Kasi sa group na nakamember ako, ang dami doon na nagre-reklamo na dahil sa inasa na lang nila, sa nakilala nila na tax assistant, hindi sila aware, hindi sila aware na nagkaroon na sila ng mga open cases, kutakot. Kasi hindi sila aware na bayad lang sila ng bayad, hindi naman pala pina-file nung tax assistant na na-hire nila. And at the same time, yung libro na may na-tax map, yung mga libro ay dapat nahandoon sa kung saan ang establishment o ang business nagaganap. Kaso ang libro ay nasa bookkeeper o nahandoon sa hinire na tax assistant. So kaya, pag ganun na ayaw isurrender ang mga bagay-bagay sa inyo, ang mga permits, ang mga libro, ang ganyan, foul na yon, red flag yon. No? Maging ano kayo doon kasi baka maloko kayo. So, alam ko siya kasi hindi ganyan yung ginawa sa akin ng aking naging tax assistant, no? Dahil hinayaan niya akong mamili kung saan ako magiging komportable. At ino-offer din naman din niya yung kaya niyang i-offer na saan kayo makakagaan pagdating sa bayarin, pagdating sa ganito, ganyan, no? It's not only binubus ko dito si ma'am, yung aking tax assistant, ha? It is because yun yung tama. Yun kasi yung tamang ginawa, no? So, hindi ko naman yan po pwedeng i-deny kasi marami na rin ang kumuha sa kanya na tax assistant na nanggaling sa aking channel. And even ang pinakamahal kong kaibigan, pinakamalapit kong kaibigan, tax assistant na rin yan nila ang aking tax assistant, no? Ang business ng ang family business ng aking best friend, tax assistant na rin nila yung aking tax assistant. So kaya matino, maayos, di ba? So kaya na ano agad ako nung sinabi sa akin, kinuwento sa akin ni Ma'am Perla, yung nag-aalok sa kanya ng pag-a-assist sa kanyang mga gustong mangyari sa legalization niya at pagko-comply. Pero yung parang tipong ayaw siyang pakawalan in a way, hindi siya papakawalan kapag nag-commit siya at in a way na hindi raw natututunan yon. So red flag na talaga yon. Dahil natututunan ang taxing kapag ang business naman ay hindi pa corporation, no? Kayang-kaya nating gawin yan as long as tama rin ang advices na binibigay sa atin at tama din ang ating ginagawa. Okay? Tama ang guide. So, yan ang ating lesson for today, no? Maging ano kayo, ha? And again, for those business people or who wants to enter into business and they want to comply with the legalization of their business and they are renting or going to rent a commercial space, dapat in the first or in the beginning pa lang ng pakikipag-transaction nyo or pakikipag-deal nyo sa landlord to be nyo, ay kailangan may mutual understanding na kayo when it comes to legal papers. Okay? Kasi sino nga ba makakapagsabi na dadating ka pala sa punto na gaganda ang takbo ng negosyo mo? O papaano yan? Kung magkakaroon pala ng problema. Baka mamaya dumating pa sa punto instead na
ay mapasara ka. Paano kung abutan ng tax map? Paano kung abutan na tulad yan, hindi ka makakuha ng opportunity, ng leverage? Kasi yung importanteng requirements na kailangan na hinihingi ng mga agents or ng mga mag-o-offer sa'yo ng terms ay hindi mo ma-provide kasi nga hindi ka maka-comply. So kaya renter ka. So kaya might as well in the beginning pa lang of the pakikipag-deal or pagkuha ng iyong commercial space, dapat ay alam mo na ang status niyan para alam mo kung paano mo gagawa ng paraan. So I will give you an example also sa nangyari sa akin na why naka-avail ako ng business permit hanggang BIR na nahandun ako na sa dati kong inuupahan na hindi na involved ang may-ari ng landlord ko. So sa municipality, dahil may building permit naman yon, kasi dinahilan ko doon ako nakatira, which is true naman talaga, doon ako nakatira. Kaya hinayaan na ng munisipyo dahil maliit lang naman talaga na tindahan. And then nung pagdating ko naman ng BIR, tinanong ako doon kung sure ba talaga ako na ipapasok ko talaga sa BIR ang sari-sari store kong munti. And then I tell them the reason why. Kasi syempre, wala po kasi din akong mga documents to prove na ako ay merong business dahil syempre self-employed ako. So what are the proof, no? Lalo na kapag nag-out of the country, lalo na kapag nag-a-avail ako ng mga property loan or loan, wala akong mapatunayan ang source of income ko kasi hindi pa ako naka-BIR kasi until BIR ay nire-require. So kaya naman, malaking bagay din siya sa akin, and at the same time din ay pagiging legal na din. Kasi actually, yung aking business that time na tindahan nung una, ay po pwede naman talagang hanggang barangay lang muna yun, no? Pero, pinush-through ko. Okay, now, hindi na involved ang may-ari. Kasi, unang-una, nung ako ay nag-BIR, pinili ko, alin ang pinili ko? Pinili ko ang maging optional standard, yung OSD, na wherein kahit hindi ko i-declare ang expenses ko ng renta, ay hindi ko na kailangan pang abalahin ang may-ari ng nirerentahan namin na space or apartment. Kasi nga, ay 40% automatic ako ng aking declared total sales, no? So, kapag hindi ka marunong mag-isip kung paano ang gagawin mong diskarte, hindi mo talaga yan matututunan o hindi mo talaga magagawa nang hindi ka sumasabit, no? So marami nagsasabi, naririnig ko, ang mga business owners daw ang isa sa mga pinakasinungaling at pinaka-hindi tapat pagdating sa pagbabayad ng buwis, pagdating sa ganito, ganyan. Ito lang po ang masasabi ko diyan. Once you are already complied, malalaman mo ang kasagutan diyan. But for now, hindi ako kikibo. Pero marami akong mga binibigay sa inyong idea, lesson kung paano nyo matututunan ang mga bagay-bagay. No? So for now, yan lang muna ang aking i-discuss. So tara, mag-shoutout na tayo. At sana ay naliwanagan kayo at nakakuha kayo ng aral mula sa kwento ni Perla. That's a true to life story. Maliban lamang sa kanyang screen name. Hi guys, Mami Park is here. And today it's, ano ba ngayon? Ibang araw ngayon? Wednesday, September 25. Okay guys, kamusta po kayo? Hindi ako nakakapag-vlog ng mga nagdaang araw kasi alam niyo naman na busy-busyhan ang ina nyo. So alam niyo naman na lalo na pag may mga deliveries. Tapos mag-isa lang ang Mami Park. So kung may naririnig kayong background ingay, yun yung electric fan. So sorry naman, ano? Thank you very much to everyone who commented in our last vlog, no? Yung totoo ba na kapag lumalaki ang negosyo, lumalaki din ang utang. So marami namang nag-agree. Nabasa ko naman marami naman nag-agree, no? But syempre, ito ay good debts, hindi ito bad debts, no? So kaya ginagamit itong mga paraan na to na diniscuss natin for us to boost our store, no? To boost our capital, to have a resources when it comes to capital needs, no? So, mag-shout out tayo. Mama Neng's Vlog 8587, sabi niya, relate na si Akits, Mami Park, malaki ang utang ko ng dahil sa store. Gaya ng sabi mo, mga good problem po ito. Kaya fighting lang, Mami, kaya natin ito. Yes. Even naman mga supermarkets, they are under consignment agreement and terms. So sila din nagkakautang sa mga suppliers, sa mga distributor. Kasi, mas maganda na ang negosyo ay yung leverage yan, ika nga, no? So, paulit-ulit ko namang sinasabi. It's normal thing na nangyayari. Nung na-experience ko na siya at nagkaroon na ako ng mga ideas and tips and advices from
ahentes ko. So, normal pala siyang nangyayari, no? So, kaya wag tataas yung mga kilay dyan ng mga feeling walang mga utang, edi okay. Happy. No? Happy sa inyo, no? Na may panlabas kayo ng puhunan, no? Pero kahit sabihin pang may panlabas na puhunan, ang magandang business cycle, no, is yung ganyan. Oh, kumikita ang mga manufacturing sa atin, ang mga distributor, kumikita tayo mula sa kanila, kumikita tayo from the customers. Ganun lang naman yon. Kasi hindi naman tayo tatakbo, magbabayad naman tayo, di ba? Kasi naka-terms lang naman siya. At least 7-8, first time kong nag-comment, madam. Matagal ko nang pinapanood ang mga video mo at finally nag-start na rin akong magnegosyo. Sa bigas muna, pa konti-konti, tas medyo dumami na mga customer, naisipan ko nang magtinda na rin ng mga grocery soon. Salamat sa mga tips, madam. Ayun, o diba? Very good. Thank you very much for watching and commenting. Winnie07, and then Alice Falia, sabi niya, Mami, ako may tindahan din, pero ang benta ko, 4,000 lang isang araw. Kaya palagi kitang pinapanood, sobrang dami kong natututunan sa'yo, Mami. Galing mo kaya, love na love kita, Mami. God bless po. Thank you. Hindi nga ako magaling. I am not magaling, guys. Nagkataon lang kasi na, ito ang aking line, no? Nagkataon lang din na maliit pa ako, may experience na ako sa sales. Well, when it comes doon sa mga literal na yung usap na may mga ahente, hindi na tayo naglalaro, adulting in business, ganon. Syempre, ngayon ko lang yan na-experience. So, pero when it comes to selling, no, meron na tayong experience. Bata pa lang. And it happens pa na nag-aral ako ng business administration. So, yung mga stock knowledge ko, mga natutunan ko, is nagkaipon-ipon. And ngayon na ako ay content creator and I able to share it to you. Diba? So, honestly speaking, being a student, hindi ako talaga matalino. Totoo lang. Kasi, kung i-compare nyo ang mga grades and performances ng mga classmates ko way back when I was in college, guys, sasabihin nyo talaga na ako ang isa sa pinakamahina ang ulo. That is the truth. And I won't deny it. Because if ever na may mga classmates ako and mga teachers or mga professor or instructor na makapapanood ng mga vlogs ko, they knew who am I. Who am I or who I am as a student. Ganon, no? So, thankful lang ako kasi medyo may konting regrets, I think, na sana pinagbutihan ko din ng araw, no? Kasi nga yung datingan ko noon, talagang may raos ko't makatapos lang ako. And, as that, hindi naman totally talaga nagsiseryoso. Kasi siguro that time, I'm not a kind of the student na tipong hindi po problemahin pati tuition fee. Kasi self-supporting na ako when I third year college and fourth year. And then, nung bata pa ako, may mga sidelines din ako na ginagawa. Kasi nga, yung baon, para masustain, no? Kasi we're not mayaman, di ba? So, yun. Pero happy ako kasi na-appreciate nyo yung aking pagtuturo sa inyo, pag-guide, pagbibigay ng advices, no? So, yun ang maganda. Best teacher talaga ang experience. Kasi kapag yun ang sinishare mo, malamang sa malamang, yun ang totoo. Kesa yung na-obserbahan mo lang in a way na hindi mo binibigyan ng disclaimer, no? So, the moment na na-experience mo at na-share mo, you are not just sharing a knowledge and information, you also showcase yourself in a way na nagiging, or paano ba, na i-improve yung self mo as a person na pinili mo kung anong maging. Tulad yan, no? I choose to be content creator. So, siguro, kaya naiisip nyo din na magaling ang Mami Part kasi the way how I speak, the way how I explain, no? Jolly ng konti, and at the same time ay nagtuturo, ganyan. So, before, murang nakaka-appreciate masyado ng aking ng aking pagbablog. Ngayon, na-experience ko na ang mga bagay-bagay na i-share ko sa inyo. There's a lot of people agree. No? So, yun ang best testimony talaga is yung experience. Kaya nga, best teacher din siya. Okay, anyways, thank you, Ma'am Alice. Rufil ka naman, Mami Park, ikaw na po ang mentor ko sa buhay ng pagnenegosyo ko. Magkaiba po tayo ng linya ng negosyo dahil RTW store po sa akin, pero lahat ng mga shared information sa akin isasabuhay ko sa aking journey. Salamat, Mami Park. O, yan, thank you. Oo, medyo matagal ko na rin subscriber tong si dahil RTW siya. So, ang kagandahan din naman kasi sa ating mga advices as much as possible ay naisasama ko na rin, no, na applicable din yung mga advices natin when it comes to small enterprise or mga small businesses o yung tinatawag nilang micro enterprise. Yan. Okay. So, thank you. And then, Juanita San Mateo 5574. Try po, Mami, Thanks po, Mami. Gumagaan po ang loob namin sa payo nyo at pag nakikita namin na madami kang tinda, kasi po parang dumadami din ang tinda namin. Uy, sarap. Thank you po.
Judith Ramos, sarap kumuha ng mga paninda na terms kung mabili ka. Pero kung matumal, aba, mag-isip muna, baka mapasubo lang tayo mga kasari. Happy selling po sa ating lahat. Which is why, diniscuss natin na nagaganap lamang yan kapag ka lumalaki at kapos tayo sa puhunan. No? Dito papasok yung mga opportunity, nagkakaroon ng opportunity, and if we think na kaya ng tindahan, we are already ready, we are ready enough, no, to take the obligation, syempre, pwede natin gawin, no? Everything is, pa rin, it's up to you pa rin, no? Your final decision. So, yun. So, kaya, ang ating title is, totoo ba na kapag lumalaki, no, yan. So, ang pagtumal naman, kahit malaki ang tindahan mo o hindi, nangyayari sa totoo lang, no, na dinadanas ng lahat yan. Maliit, malaki, dinadanas ng lahat yan. Ngayon, doon papasok yung salitang papaano ka magkakaroon o gagawa ng paraan to budget your allocation, to handle your allocation, to schedule your allocation. So, may mga vlogs ako niyan, no, yung mga ganyang senaryo na papaano mo syempre, gasgas na advices, no? Priority, the fast-moving products, kasi yun ang mabilis na makapagpaikot ang ating kapital. Okay, so thank you, Ma'am Judith, and paalala yan ni Ma'am Judith, muling paalala, na huwag ko commit, no? Kapag hindi kaya, huwag ko commit. Okay, Nancy Uila, hello, Mami Pat. Fanny Mendoza, swerte po kayo, may ama at ina kami. Anyways, may dagdag na pala ako dun sa sinabi ni Ma'am Judith. Alam niyo po, nung tumumal, nung nagkaroon ng ghost month, nag-control din ako sa order. Humina din ako sa order kasi nag-control ako ng stocks dahil matumal no, maiipon lang ang puhunan. So nung medyo okay na medyo nagkakaroon na ng unti-unting pagsigla, ayun, rumaratsyada na naman tayo ulit. So nasa sa atin, ayan. Okay, anyways, Fanny Mendoza, sabi niya, swerte po kayo, may ama at ina kami, Alana. Sorry for your loss, Ma'am Fanny. At siguro blessed kasi kasi wala na akong tatay, 'di ba? Yung totoong tatay. But meron na kaming kinikilalang ama. No, pero malalaki na kami nung dumating si Lolo Danny, si Daddy Danny sa amin, sa buhay ng Mami. Actually, hindi kayo maniniwala. Sukob kami ng taon ni Mami ng kasal. Sukob kami ng taon 2012, no? When I got married in my ex-husband. But ganun pa man, we respect Mom's decision kasi syempre hindi naman natin po pwedeng minsan saklawan din yung desisyon ng magulang natin pagdating sa ganyan, no? So, ang sa atin lang basta mapabuti. And it did happen naman na naging mabuti sa amin si Tatay Danny. Actually, nung bago-bago pa lang sila ng Mami, I was the one who is very contradict talaga sa relationship nila. Kasi, pero hindi ko pa namimit si Daddy Danny. Basta ang alam ko lang noon, si Mami merong ligaw. And naiinis ako at naiinsulto ako. Kasi those times, buhay pa ang aking biological father. Si Mami na kasi yung lumayo. Nagsawa na talaga dun sa buhay na meron siya living with Dad. So lumayo ang Mami and hindi naman kasi sila kasal ng Mami and ng tatay ko. So I understand why bakit nagawa ng Mami yon. No, pero hindi siya nagloko in a way na siguro talagang sadyang lumayo muna ang Mami. Umano muna siya, sumeparate siya ng tirahan, ganyan, no. At nadama ko din naman kung gaano nasaktan ng tatay ko. However, wala naman akong magagawa, diba? Kasi ang mga adults that time. So, syempre, kaya sa totoo lang, ang hirap nung paglaki ko at ang hirap nung habang nagkakaisip ka. Kasi, syempre, ang daming problema when it comes to family. Lalo na hindi kami perfect talaga. Everybody's not perfect. However, hindi kami talaga yung typical na pamilyang family-oriented, ganyan-ganyan na. Magulo, no? Magulo. But, proud ako kahit dahil ang katwiran ko, may pamilya pa rin ako. Kahit magulo kami. Yon. So, yun lang. And, now seeing my mom with Daddy Danny, I'm happy, They are so cute couple. Kasi, makita mo sila pa nagsasagutan. Minsan may ugali ko din talaga yung nanay ko, yung aasaran, galit na galit yung nanay ko, tapos yung isa naman cool na cool lang. No? Ang mahirap, yung hindi marunong makisakay yung isa. Buti na lang talaga si Daddy Danny, joker. Joker siya. Parang sabi lang yung nanay, gigil na ako sa'yo, inis na ako sa'yo, buisit na ako sa'yo, tapos nagpapatawa ka pa. Tapos tatawa na lang daw silang dalawang sa isa't isa. O diba, ang cute. Hanggang pagtanda nila, ganun yung datingan na relationship. So yan. Okay, anyways, shout out to Teresita Baron. Tama, Mami Park, okay lang ang utang basta ginagamit sa tamang paraan at kaya mo lang bayaran.
The road to million na yan, Mami Park. So proud of you. Sipag at syaga lang, maging milyonarya ka sa darating na mga araw. Naku, magbilang anghel ka sana nang sa ganun ay magawa ko na ang mga pangarap ko para sa aking pamilya. Yun. And then Lawrence Vlog, sabi niya, hello po Lola Park, Tatay Danny. Parang ang saya ng banding niyo, Mami Park. Nakakatuwa kayong tingnan. Na-miss ko tuloy tatay ko. Ayan. Si Lolo Park or si Danny, pag may bagong tindera, pag may bagong salta dito sa tindahan, pinaprank niyan. Magkukunwariya na mamimili na customer. Aasa rin. Hanggang sa malalaman na lang ng tindera na hindi pala customer. Ganon. Ako naman, sasakyan ko naman. Nagkakaintindihan na kami. Ayan. Ellen Pilar, hi Lolo Park, parang may lahing foreigner po kayo. Always watching Mami Park, love you. Thanks for sharing, Mami. Ayan, si Daddy, pogi talaga yan, sa totoo lang. Makikita mo naman sa hilat siya ng mukha niya kahit may edad na. No? Honestly, yung iba, hindi mapagkakamala na hindi namin totoong tatay. Kasi talagang parang medyo ano din sa amin. Parang medyo may resemblance sa amin. So yun, kaya okay na okay. Karen Belcena Agustin, hi Mami Park. And Jovelyn Conehar. Relate ako, Mami Park, malaki ang utang, malaki naman ang tubo. Ang importante, nakakabayad sa utang, kumikita pa. O, diba? So, yung mga terms nga na nakukuha natin, diba? May mga ahente pa tayo, nabibigyan pa tayo ng, 2% discount, 3% discount, nga ganon. So, may mga ganyan ako na ahente.